Okay. Glory to God. Magandang gabi po sa ating lahat. At napakabilis po ng oras at mag-alas 7 na. Bumasa po tayo ng ilang scripture, Malakay 4, verse 5 to 6. Okay. Ganito po ang pagkakasabi sa Malakay chapter 4, verse 5 up to 6. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Tayo po'y mag-pray. Let's bow our heads. Mabagin at mapagpalang Diyos, maraming po salamat sa mga salitang ito na aming binasa. Ipagkaloob mo po sa amin sa gabing ito ang maliwanag na pagkaunawa at kaalaman sa mga hula at propesiya sa uling mga araw na ito. Gamitin mo ang abang lingkod mo, Panginoon, na maging daluyan ng biyaya at pagpapala sa pag-aaral at pag-uusap namin ng iyong mga salita. Take control of this service, Lord, hanggang mamaya sa mga prayer requests. Ikaw ang duminig at tumugon sa lahat ng mga kahilingan at karaingan ng iyong mga anak. Ito po ang dalangin ko, Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Magandang gabi po sa ating lahat. At nais kong ito'y pag-usapan natin, itong napapanahon na paksa, yung the seven major vision of William Marion Branham, na kung saan ay binigyan ng pangitain ang propeta, amen, at na kung saan ay hahantong hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Tingnan natin panandalian yung quotation na sinasabi dito, mga kapatid. The Laodicean age began around the turn of the 20th century, perhaps 1906. How long it will last as a servant of God, who has had multitudes of visions of which none has ever failed. Let me predict. Doon dumating yung prediction, not prophesying, but predict. Sabi nga let me predict. I did not prophesy, but I predict that this age will end around 1977. If you will pardon a personal note, I base this prediction on 7 major continuous visions that came to me one Sunday morning in June 1933. And the Lord Jesus spoke to me and said that the coming of the Lord was drawing nigh. But that before he came, 7 major events will transpire. And I wrote them all down, and that morning I gave forth the revelation of the Lord. So nagkaroon po siya ng 7 sunod-sunod na pangitain. At dahil doon, nagkaroon siya ng prediction but not prophesying. Kasi prophecy is thus said the Lord, and prediction is based on sa kanyang human understanding, di ba? Human perception, dahil sa tinatawag na sunod-sunod na inspiration and vision, kaya niya nasabi ang 1977. So, maaring hindi natin ito ngayon maubos dahil 7 po ito. Ating i-take up muna yung first vision. Amen? The first vision was the Mussolini would invade Ethiopia. And that nation will fall as his steps. Benito Mussolini. Diba? At kung aalamin natin isang makapangyarihan ding leader, diba, na si Mussolini, ay hindi inisip ng ilan na pati ang Ethiopia ay kanyang i-invade. And that nation would fall at his step. That the vision surely did cause some repercussions. And some were very angry when I said it. Nang sabihin niya pa lang, yung first vision, marami nang nagalit. Ay, hindi gagawin niya ni Benito Mussolini. Amen? At maraming tinatawag na hindi naniwala. But it happened that way. He just walked in there with his modern arms and took over.
the natives did not have a chance. But the vision also said that Mussolini would come to an horrible end with his own people turning on him. Ayan po yung konting picture, photos. Diba? Na-shock yung mga natives na sinakop sila ni Mussolini. Amen. I think Mussolini, anong bansa yan? Tinatawag na Italy. Diba? Tama ba? Benito Mussolini ng Italy. Okay, at yan po ay naganap, alinsunod mga kapatid, sa kanyang sinalita. Tama, Italy. Benito Mussolini, Italy. At yung iba ay hindi naniwala, pero yan po ay naganap. Pati ang mga natives ay na-shock. Pero yun po ay natupad. That came to pass just exactly as it was said. At yung end ni Mussolini, sabi nga ay horrible end with his own people turning on him. Kinudita siya ng mga tao, kinalaban siya. Diba? Umano sa kanya, kumalaban ang mga tao sa kanya. Now, the second vision, the next vision foretold that an Austrian by the name of Adolf Hitler would rise. Kilala naman natin lahat yan, di ba? At yun ang rise up as a dictator over Germany and that he will draw the world into war. Di ba? Siya nagpasimula niyan ng Second World War. At it showed that Siegfried's line and how our troops will have a horrible time to overcome it. Then it showed that Hitler would come to a mysterious end. Ayan po mga kapatid, di ba? Kaya parang mahiwaga ang pagkamatay ni Adolf Hitler, parang nawala, mysterious. Di ba? Ang dami pong assassination attempt, hindi siya namatay. Pero nung matapos na yung kanyang pag-reign, natupad yung sinabi pa rin ng propeta na mysterious end. Di ba? Nawala. Hindi po nila nalaman yung mga kaganapan. Amen. Siya ay isang Austrian at nag-rise in power, but ito ay dictator. Amen. Na nagpasimula ng ikalawang digmaang pandaigdig. At meron pang mga caption tayo dyan, mga kapatid, na ito pala'y kinumisyon ng Pope. Di ba? At siya ay nag-pledge sa Pope, sa Vatican, na kanyang i-exterminate ang lahat ng kalaban ng religion. Diba? Kaya yon ang nangyari, mga kapatid. Natupad nga. Nag-rise siya in power. Amen. At talagang ito ang naglunsad na matinding persecution sa mga Hudyo. Diba? During the Second World War. Natupad lahat ng mga hula ng ating kapatid, Brother Branham. O, ayan po yun, no? Ilang mga picture. Tignan natin. Sabi, a German Chancellor Adolf Hitler, 1889 to 1945, visit the Siegfried's line, accompanied by Fitz, di ba? Todd, the German Minister of Munitions, February 1941. Amen. Yan po yung kanyang dinalaw, yung tinatawag na Siegfried's line. Sinabi rin ni Brother Branham yan, no? Ayan, di ba? The next vision foretold that an Austrian by the name of Adolf Hitler would rise up as a dictator over Germany and that he will draw the world into war. It showed that Siegfried's line and how our troops would have a terrible time to overcome it. Then it showed that Hitler would come to a mysterious end. Di ba? Hanggang ngayon, yan yung hindi nalalaman ng karamihan kung ano na nangyari kay Adolf Hitler. Amen. Then the third vision, sabi ng prophet, magwawakas siya ang tinatawag na Nazism dahil ang pinakamagahari ay magpapatuloy ay communism. The third vision was in the realm of world politics. It showed me that there will be three great isms: fascism, Nazism, communism, but the first two will be swallowed up into the third. Kaya nilamon ng pangatlo.
Di ba? At ang pangatlo ay ang communism. But that first two will be swallowed up into the third. Kaya nawala yan, di ba? Nawala yung Nazism ni Adolf Hitler, nawala yung fascism, at ang ngayon, sabi, admonish, watch Russia, watch Russia. Keep your eye on the King of the North. Ang King of the North ay Russia. Okay, yan po mga kapatid, yung mga kaganapan. Diba? Yung sickle and hammer na permitted by God, mga kapatid, para maglunsad ng judgment. Judgment po, mga kapatid, ang pinapaiwatig niyan na hantong sa Third World War. Diba? Para sa ano? Sino bang kalaban nito? Yung side naman ng Allied, diba? Ng mga tinatawag natin, mga Amerika, yung mga Allied forces, di ba? Yan ang kalaban nila hanggang ngayon, di ba? Kaya ano yung pinaka maunlad ngayon, mga kapatid, na realm ng politics sa buong mundo? Communism, di ba? Yun tinatawag na China, di ba? Na-conquer nila, na-invade nila ngayon ang buong mundo sa pamamagitan ng mga business, sa pamamagitan ng trade. Diba? Lumawak, nadaig pa ang Amerika eh. Diba? Mga kapatid, nadaig pa nila. Kasi kung magbebenta yung mga Amerika ng let's say $100 ang halaga, kaya pong ibaksak na yung China ng ano eh, ng $50 o mas mura pa. Diba? Kaya ano po mga kapatid, na-conquer niya ang buong mundo ngayon sa pamamagitan ng trade. Diba? Kaya maging ang Russia, mga kapatid, ay tumingala dito ngayon sa Red China. Amen. Kaya yun po mga kapatid ang nagahari ngayon sa panahon na to. Ang dalawang class na tinatawag na US Allied at ang Communist. Now, the fourth vision show the great advancement in science that come after the Second World War. Doon lang na nagsimula yon mga kapatid, na grabing ang daming na imbensyon. Diba? Sa mga technology, it was headed up in the vision of a plastic bubble car that was running down beautiful highways under remote control. Sa panahon ni Brother Branham, wala pa lumilitaw niyan. So that people appeared seated in this car without steering wheel. Ayan po, walang steering wheel. Diba? Driverless bus model science museum. Diba? Mga tinatawag na imbensyon. Maging sa iba't ibang bansa, meron na mga sasakyan na taxi. Walang driver. Di ba? Ipagdadrive ka na ng tinatawag na sasakyan na yon. Kaya ito rin yung time na lumawak yung tinatawag na access ng satellite, mga biochips. Ay ngayon, dito sa Pilipinas, meron nang gagawin na na project. Di ba? Ano ang tawag doon? Yung packs, silica packs, na gagawa sila dito ng mga mineral, na mga resources, ng tinatawag na mga chip. Diba? Dito nila gagawin sa Philippines. Para yan? Pantapat po sa China. Diba? Para ang buong mundo hindi na kumuha sa China, dito na sa Philippines. At ang may control ay ang Allied US, Europe. Diba? Kaya ngayon ito po'y pinupuna ng karamihan ng mga tinatawag na mga tinatawag nating mga scientifico dito sa Pilipinas. So ang mga waste nito ay kakalat sa Pilipinas kasi yung pong pagpuproduce niyan ay magkokos yan ng mga tubig, mga radioactive tinatawag na materials, amen, para mangyari yan. Yan po'y gagawin sa Kapas Tarlac, di ba? Na dadaigin pa itong BGC. Kasi diyan magtatayo sa tinatawag na Pampanga at Tarlac ng mas malaki pa kaysa sa BGC na tinatawag na city. Kaya yun ang plano, mga kapatid. At pinirmahan na po yun ni Bongbong Marcos. Kaya hindi natin alam ang mga agendang effect niyan, di ba? Kasi advancements of science. At ang Pilipinas ay magpapalipad na rin ng spacecraft, di ba? Sasali na siya doon sa tinatawag na Ito po yung advancement ng science.
na patuloy na pagdidiscover ng mga technology na kung saan ay yan na po mga kapatid ang magiging kawakasan ng mundo. Diba? Mga bata, diba? Natutok na masyado dyan sa mga internet, tinatawag nating mga wifi, addict na sa mga games na kung saan ay mauuwi po sa chaos. Diba? Yung science ay fourth dimension. Next to fifth, kasi ang fifth ay hell. Malapit na siya sa hell. So siya yung access para yung mga tao, mga kapatid, ay magkaroon ng connection sa hell. Kaya napipreview na ng mga bata ang hell, ang figura at image ng hell through science. Diba? Nakikita na nila ang senaryo. Diba? At ang dulo, ay alam na natin yon ay nuclear holocaust. Diba? Yung Third World War. So siguro sa mga susunod, papaksain natin yung pampito kasi may kontrobersyal, mga kapatid, sa pang-anim at pampito. Yung pang-anim, ano sinabi sa pang-anim? Ito, panlima. Talakayin natin yung panlima. The fifth vision had to do with the moral problem of our age centering mostly around women. And God showed me that women began to be out of their place with the granting of the vote. Nangyari na po yan, di ba? Then they cut off their hair, which signified that they were no longer under the authority of a man, but instead on either equal rights or in most cases, more than equal pa. Mga kapatid, kaya yan, nagkaroon ng moral decay sa mga kababaihan. Natupad yung hula na sasama ang 7 babae sa isang lalaki, sabi sa Isaiah. Diba? At papayag sila, napakisamahan sila ng isang lalaki, maghanap buhay sila sa kanilang sariling sikap, bigay lang ang pangalan sa kanila. Diba? Kaya yun po ay natupad yung mga hula sa Isaiah. She adopted men's clothing and went into a state of undress until the last picture, nakita ni Brother Branham, I saw a woman naked except for a little pig lip type of apron. With this vision, I saw the terrible perversion and moral plight of the whole world. Kaya yun po, don't underestimate the woman. Powerful man, binaksak ng babae, like Delilah. Diba? Like Samson. Diba? Like Jezebel. Ang daming mga propeta, mga kapatid, na bahagang buntot kay Jezebel. Pero mo, inuubos ni Jezebel lahat ng propeta sa kanyang time. Diba? At maging natakot ng bahagya si Elijah. Diba? Pero sabi ng Panginoon, Elijah, huwag ka matakot. Merong 7,000 pa na hindi sumuko kay Jezebel. Nabuhayan ng loob si Elijah. Meron pa pala, sabi ni Elijah. Akala ko ako na lang ang bumabakbak kay Jezebel. Meron pa pala, mga kapatid. Kaya huwag niyo i-underestimate, mga kapatid, ang mga kababaihan. Dahil dadating ang time, yan ay magiging powerful dito sa buong mundo. Yun ang 6th vision. Diba? The 6th vision there arose up. Una sa 5th, moral decay ng women. Kaya ano ba ang dumurog sa mga pamilya? Diba? Babae ang sumira sa pamilya. Diba? Sumama sa ibang lalaki, wasak ang pamilya. Kaya yung lalaki na ang nag-alaga sa mga anak. Diba? Iniwan ng babae. At kayang gawin ng babae, mga kapatid, na iwan yung kanyang mga inakay, yung mga supling. At maglakaw-lakaw. Kaya niya makipag-date. Iwan yung mga anak niya. Kasi siya ay women, hybrid. And you say, sabi ng propeta. Kaya kaya niyang ng puso ng mga lalaki. Kaya nang malaman ni Solomon yon, mas mapait pa sa kamatayan ang madaya ng isang cruel woman. Sabi ni Solomon, di ba? Kasi alam niya yan di ba? Kahinaan niya yan. Kaya nakapagtayo ng napakaraming simbahan ang mga concubine ni Solomon sa reigning ni Solomon. Di ba? Nabihag ang kanyang pananampalataya ng women. Kaya ang women ngayon ay type ng church. Kaya the 6th vision there arose up in America a most beautiful but cruel woman. And she held the people in her complete power. Possible the rise ng ecumenism
or the Roman Catholic Church, sabi ni Brother Branham, though I knew it could possibly be a vision. Di ba? Be a vision, possibly, of, sabi niya, some woman rising in great power in America due to a popular vote by women. Matagal na nating alam, di ba, na ang Catholicism ay nag-reign sa Amerika. Di ba? Hindi na yun ang mystery. Alam na din natin na ang tinatawag na Ecumenical Council of Churches ay nasa Amerika. Yun tinatawag nating WCC. Di ba? Now, yung rise ng women, ayan po, mga most powerful women sa Amerika. Amen? Yan. Mga asawa ng mga presidente, kilala naman natin yan, mga kapatid. Ayan, si Clinton, Hillary. Kaya, sino pa, mga kapatid? Maraming mga powerful women sa Amerika magra-rise, mga kapatid. And before the rapture, makikita natin yan, mga kapatid, na kukuha ng posisyon sa politics. Then the last, the seventh vision was wherein I heard a most terrible explosion. As I turned to look, I saw nothing but debris, craters, and smoke all over the land of America. Now, yan, di ba? Sabi ng prophet, si Ahab matatalo sa kanyang last war. Si Ahab ay type ng Amerika. Di ba? Matatalo siya sa last war. At yan po ay picture lang. Di ba? Na kung saan ay nag-correlate doon sa vision ni Brother Branham na seventh vision. So, saka na po natin yan i-expound. Sa Sunday, titignan natin kung saan natin lalagay ang seventh vision. Kasi may controversial yan before the rapture ba yan? After the rapture? O sa Armageddon? O ano yung tinatawag na coming of the Lord? Kasi ang coming of the Lord marami. Coming of the Lord sa word form. 1963, coming of the Lord sa rapture. Coming of the Lord doon sa corporal coming. Diba? At re-reviewin natin yan sa Sunday. Okay? I believe question yan ng ilang mga ministers at babalikan natin yan, mga kapatid, sa Sunday. Ngayon, dadako tayo sa prayer request. Kung may mga kahilingan, amen, mga panalangin, gusto nating idulog sa Panginoon, ay atin pong hingin yan ngayong gabi. Meron po ba habang umaawit, tumatayo tayo ang ilang mga kapatiran para sa